Hello mga CAD Warriors! Welcome back at maraming salamat sa suporta sa aking channel. God bless! Ngayon, ang share ko naman is about dynamic block. Para mabilis ang ating trabaho, gagawa tayo ng dynamic block start from scratch. I-apply natin yon sa door and window. Simulan na natin. Siyempre, pag gagawa tayong dynamic block or block, make sure na nakaset sa 0 yung layer natin. Then, saka tayo gagawa ng door block. Papalitan natin itong mga to. Siyempre, linisin muna natin itong drawings natin. Erase natin yung hindi kailangan. Yan. Ngayon gagawa ako ng block na door. Start from scratch. Make sure na bago tayo mag-start, ang layer ang current layer is nakaset sa 0. Simulan na natin. So, gawa muna tayo ng rectangle. Dimension niya is 50. Then, ang height is 1000 mm. Ayan. Sunod, circle. Click natin itong circle. Click dito. At sa endpoint nito. Trim natin siya para makapag-create tayo ng door. Okay. So, ang radius nito is 1 meter. Ang height nito is 1 meter. Ngayon, gawa na tayo ng block. So, ang gagawin natin, create dito sa block. Lagay natin door 2 kasi meron na tayong door. Ito. Itong existing door block. Then, pick point. Ito yung ang base point natin. Then, select object. Enter. Ayan siya. Nagkaroon siya ng preview. Ang unit niya is millimeter. Then, convert natin siya sa block. Okay. Block na siya. Gagawa natin siya ng dynamic block. Gagawin natin is, click yung edit. Door 2. Or escape natin. Click muna natin siya, then edit. Para automatic na select na siya dito. Okay. Ayan. Pag kinilik nyo yan, mapupunta tayo sa block editor. Dito sa block editor, ito, automatic nakabukas na to. Ito yung tinatawag na auto ring palettes. Ayan. So, kung hindi man yan nakabukas, ganyan, i-click nyo lang dito. Automatic lalabas yan. Meron ditong parameters, actions, parameter set, at saka constraints. Mostly ginagamit parameters and actions lang. Pero since meron itong parameter sets, itong gagamitin natin. Medyo mas madali ito kumpara dito sa parameter set saka actions. Explain ko sa inyo isang beses lang yung parameter sets and action. Okay. Gagawa tayo ng mirror dito. Sa paggawa ng mirror, kailangan gagawa tayo ng flip parameters dito. Para ma-mirror natin siya papunta dito. Okay, dito sa parameters, click natin tong flip. Yan. Punta dito. Yan. Ito, pwede natin tong i-move. Dito. Yan. Sunod, action. Yan. Kung flip, in-apply natin dito sa parameters. Sa actions, flip din. Click natin to. Then, select parameters. Ito yun. Select yan. Then, select object. Select natin yung object na yan. Then, right-click. Close block editor. Save. Change to door. Ayan. Pag kinilik nyo yan, magkakaroon siya dyan ng mirror point.
ito na yung tinatawag na dynamic block. Pag kinilik mo yan, automatic mamimirror siya. Yan siya. Diba? So, edit na lang natin. Okay. Erase ko yan. Ito mas gusto kong gamitin. Itong parameter set. Ito yung tuturo ko sa inyo. Okay. Click natin. Halos parehas din ang result pero iba lang ang way niya. Gawa tayo ng flip set. Ito yon. Kasi ito, meron na siyang associated with the flip action. Yung nakalagay dyan, creates a flip parameter with one flip grip associated with a flip action. So, pag kinilik natin yan, then, click natin dito, at papunta dito, yan. Ito, i-move natin to dito sa gitna. Ang kaibahan nito doon sa parameters lang, hindi natin kailangan mag-click pa ng actions. Dito lang, i-right click lang natin dito, andito na siya. Action Selection Set. Ang gawin lang natin is New Selection Set. Click lang natin yan. Right click. Close Block Editor. Save Changes. Ganun din siya. Diba? So, edit natin. Okay. Gawa tayo ng isa pa. So, flip set. This time, since minove naman natin mula dito hanggang dito sa gitna, dito na tayo mag-start sa gitna. Yan. Pwedeng Shift, right click, midpoint. Yan. Tapos vertical. Yan. So, ganun pa rin. Right click dito. Action, selection set, new selection set. Click natin yan. Isama natin to. Pati ito. Yan. Ibig sabihin, kapag lumate yan, associated na siya dito sa flip state number 2. Close Block Editor, save the changes. Click natin. Ayan siya. Na-flip na siya. Kaso, hindi siya sumama. Itong flip state dito. I-add natin yan. So, dito sa kabila, sumama siya kasi na-click natin. Na-add natin yung flip state niya. Edit na lang natin. Okay. So, para masama to, right-click natin dito. Dito sa Action Selection Set, click Modify Selection Set. Click lang natin. Ibig sabihin, may previous selection na tayo. I-add na lang natin to. At saka ito. Then, right-click. Enter. Ayan, lumit siya. Ibig sabihin, associated na siya dito. Close Block Editor. Save the changes. Tignan natin. Click natin. Ayan, sumama na siya, di ba? So, kahit paanong gawin natin, kasama na siya. Dagdagan natin ng isa pa. Edit. Maghanap tayo dito ng rotation set. Ito. Click natin. Then, click natin dito sa base point. At dito yung endpoint niya. Ito yung rotation point natin. Click natin. Enter lang. Yan. Dito, as usual, right-click, then new selection set. Select na natin lahat yan. Okay, lahat ng object. Then right-click, close Block Editor, save changes. Tignan natin. So, hindi nasama lahat. Edit natin. So, dito sa rotate, action, new selection set na lang tayo. Then select all. Close Block Editor, save changes. Tignan natin. Ayan. Okay na siya. Yun lang, hindi siya nakasama doon sa dalawa. Sa dalawang flip state. Kailangan i-add natin yan. So, simple lang naman. Okay, i-add na natin. Edit. Okay.
So, right click, action selection set, modify selection set. Then, i-add natin to at saka tong dot. Right click, enter. Yan. So, ganun din dito. Right click, action selection set, modify selection set. So, add natin to at saka yung dot. Enter. Close block editor. Tignan natin. Ayun siya. Sumasama na siya. So, pwede na siyang ma-rotate kahit saan na hindi na iiwan yung ibang state niya. O, palitan natin yung mga doors. So, erase natin to. Move. Click natin. Yan lang. Mag-scale tayo ngayon. Scale. Reference. Tignan nyo lang yung tutorial ko sa scale. Mag-scale ng door. Copy natin dito. Scale ulit. Reference. Ayan. Scale. Reference. Ayan siya. Napalitan na natin. Ngayon, gawin naman natin sa window. So, itong window, copy natin. Ayan. Ngayon, rotate natin to. Rotate. This point dito, then negative 90. Tapos ito, select natin. Set natin sa 0. Then, B sa keyboard, type. Ayan, type B sa keyboard, then block. Lagyan natin ng name na window. Pick point. Dito. Send point, then select object. Enter. Block unit. Make sure millimeter, then okay. Ayan, block na siya. Lagyan natin na, gawin natin dynamic block. So, edit. Okay. Lagyan natin ang linear stretch. Ito yung base point natin. Yung first point, yung base point. Distance. Okay. Ngayon, tulad nung nauna, dito sa icon na to, right click, action set, new selection set. Ang sabi dito, gumawa tayo ng C polygon. So, ganyan gawin natin. Sundan nyo lang. Then, select object. Then, right click. Close block editor, save changes. Pansinin nyo, lalabas tong arrow na to. Pag dinarag nyo to, susunod yan. So, kahit anong haba ng window, pwede natin i-apply to. So, edit ulit natin. Lagyan natin ang rotation set. Okay. Ito naman rotation set. Click natin. Ito yung magiging base point ng rotation natin. At ito yung rotation point natin. Yan. Enter. So, ngayon, ito, right click natin. Use selection set. Select all. Right click. Close block editor. Check natin ngayon kung maro-rotate siya. Ayan. Maro-rotate siya kasama lahat. Ito kasi flexible to. So, ito, okay lang. Kahit minsan sumobra siya or lumiit, okay lang yan. Diba? Ngayon, pwede nating apply dito sa bintana. So, erase natin to, itong bintana.
Erase na yan. Then, ito, drag na lang natin dito. Rotate. Then, click and drag. Yan. Copy. Ganun lang siya kadali. Then, so, may problema tayo. Kailangan hindi sakto yung circle dun sa stretch point niya. So, nagkakaroon ng problema. Edit natin. So, itong circle na to, liitan natin. Okay, sorry. Lagyan natin dito siya. Yan. Yan ang magiging rotation point natin. Save changes. Yan siya. Copy lang natin. In-edit kasi natin kaya nagkaganito siya kanina. So, modify na lang natin ulit. Ayan. Ayan, pwede na siyang ilagay sa layer window. So, ito naman, door. Ayan. Hope you guys learned something from this video. At huwag niyong kakalimutang i-share, like, at mag-subscribe. Huwag niyong kalimutang i-hit ang bell button para updated kayo sa mga latest na uploads ko about sa AutoCAD tutorial. Nasa AutoCAD pa lang tayo, marami pa akong upload na tutorials regarding sa architectural software.